Lakad-takbo ang hakbang ni Rage at sinusubukang unahan ng mga malalaki at mabibilis na hakbang ni Hope, ang kanyang nobya. Tumigil ka, sabi. Bulyaw ni Rage at wala siyang pakialam kung may ibang makakita sa kanilang dalawa, ni Hope na nag-aaway. Nasa lupain sila ng mga Montesilio. Binisita niya ang nobya ngunit nagulantang na lamang siya nang bigla nitong sabihin sa kanya na maghiwalay na sila. Hapon na at palubog na ang araw. Walang pakialam si Hope kung saan man siya dalhin ng kanyang mga paa sa puntong yun. Hinahabol siya ng kanyang nobyo, ang kanyang ex na si Rage. Galit na galit ito at ayaw ni Hope na harapin ang lalaki kaya tatakasan niya ito ngunit nasundan siya. Ano bang hindi mo maintindihan doon sa sinabi ko sa'yo, Rage? Malakas ding wika ni Hope at hindi tumigil sa paglalakad. Lahat, Hope. Hindi ko maintindihan lahat. Asik ni Rage at para itong leon na handangang mangain ng biktima sa galit. Umabot silang dalawa sa kakahuyan at hindi na makapagtimpi pa sa Rage. Hinaklit niya ang braso ni Hope at saka ito sinandal sa pinakamalapit na puno ng kahoy. Padaing si Hope sa lakas ng puwersa na ginamit ni Rage. Nagpumiglas pa sana si Hope sa kamay ni Rage ngunit mas malakas si Rage. Maliban sa lalaki ito, malaki ang katawan ni Rage, maskulado at batak ang muscles. Ano ba? Bitawan mo ko, Rage! Pagwawala ni Hope sa kamay ni Rage. Ngunit mas idiniin pa ni Rage ang kamay ni Hope sa pagkakapinid nito sa puno ng kahoy. Bitawan mo ko! Muling singhal ni Hope kay Rage. Nagiinit ang bawat sulok ng mga mata ni Hope. Nasasaktan siya. Nawawalan na siya ng lakas at hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin para lang lumayo sa kanya. Si Rage. Hindi kita bibitawan. Kasi hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Hope. Narinig mo ba ako? Makikipaghiwalay ka sa akin? May nagawa ba ako? May sinabi ba ako sa iyong ayaw mo? Bigyan mo naman ako ng maayos na rason o eksplanasyon bago mo ko hiwalayan, Hope. Pagsusumamo ni Rage kay Hope, nababa na si Rage sa kanilang sitwasyon ni Hope kasi para siyang tanga kakaisip kung anong dahilan ng kanyang nobya para hiwalayan siya. Ayoko na, Rage. Ayoko na sa relasyon natin. Kaya ako tinatapos kasi ayoko na. Sabi nga ni Hope at halos pumutok ang ugat sa leeg. Tumulo ang luha ni Hope na kanina niya pa pinipigilan. Nanginginig siya sa mga kamay ni Rage ngunit mas nakatatakot siya sa galit ng mga titig ni Rage. Natatakot siya ngunit hindi na siya aatras. Nakapagdesisyon siya. Pagkaalis niya kanina sa bahay ng mga Monticello, nakapagdesisyon na siya at hindi na niya ito babawiin pa. Iniisip na lamang ni Hope na para kay Rage ang kanyang gagawin. Sinakripisyo niya ang kanyang relasyon para dito. Ano? Ayaw mo na? Paano naman ako, Hope? Paano ako? Tayong dalawa ang nasa relasyong to. Kaya tayong dalawang magde-decide. Malakas na wika ni Rage at wala siyang pakialam kung may ibang tao man sa gubat maliban sa kanila ni Hope. He loves her so much. Si Hope ang first girlfriend niya. 3 taon na silang magkarelasyon. Siya ay 22 taon gulang nang magsimula ang relasyon nilang dalawa samantalang si Hope naman ay nasa edad 20. Pareho silang dalawa na anak ng mga tauhan sa lupain ng mga Montesilio. At kahit sa hirap nila, masaya naman ang kanilang relasyon. Pareho nilang mahal ang isa't isa at kontento sila kaso bigla na lamang nakapagdesisyon si Hope na putulin ang kanilang 3 taon na relasyon ng biglaan. Hindi yun maintindihan ni Rage. Ayoko na nga. Ayoko na sa'yo, Rage. Pinukpok ni Hope ang dibdib ni Rage gamit ang kamao. Hinayaan ni Rage na suntukin siya ni Hope. Wala siyang pakialam doon. Tingin ni Rage mas masakit pa ang kanyang pusong winasak ni Hope kani-kanina lang. Napailing si Rage. Ano ba talaga ang ayaw mo, Hope? Ang ugali ko? Ano? Sabihin mo. Gigil na tanong ni Rage kay Hope. Matapang na tinignan ni Hope si Rage. Sinalubong niya ng mababangis nitong mga titig sa kanya. Ayoko ang lahat ng sayo, Rage. Ayoko na sayo. Kasi mahirap ka. Ayoko sayo kasi wala kang pangarap. Wala kang plano sa buhay. Kung mananatili ako sa'yo, mas maghihirap pa tayo sa daga.
Kaya ayoko na sa'yo. May diing wika muli ni Hope at sa bawat linyang binibitawan ay dinuduro niya ang dibdib ni Rage. Doon lang, unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Rage sa isang kamay ni Hope at dumistansya. Napahawak si Rage sa kanyang bewang at tumingala upang huwag tumulo ang luha. Sa puntong yon, labis na nga siyang nasaktan sa sinabi ni Hope. Mas masakit pa ang sinabi nito kumpara sa pagpukpok nito sa kanyang dibdib. Her words cut through his flesh. Hindi siya makapaniwalang nasasabi yun ni Hope sa kanya. Hope, kaya kong baguhin ang buhay ko. Kapag kinasal na tayo, magsisikap ako. Ilalabas kita sa lupaing to. Tukoy pa ni Rage sa lupa ng mga Montesilio. Palayaan na lang natin ang isa't isa, Rage. Ayoko na sa'yo. Mas sasaya ako kung wala ka. Tama ng lahat ng to. Pero Hope, mahal na mahal kita. Pagpupumilit na Rage. Hindi sumagot doon si Hope at iniwas na lamang ang tingin kay Rage. Sige, kung yan ang gusto mo, maghiwalay na tayo. Labag man sa loob ni Rage, pumayag na siya sa gusto ni Hope. Dahil wala na rin naman siyang magawa kahit magmakaawa pa siya sa harapan nito. Pagsisisihan mo to, Hope. Pagsisisihan mo. Maring wika ni Rage at saka tinalikuran si Hope. Ilang minuto nang nawala si Rage. Bumagsak ang katawan ni Hope sa damuhan at doon lumampasay ng iyak. Mahigpit niyang tinakpan ang bibig upang huwag kumawala ang kanyang mga hagulgol. Biglang umulan. Nang malakas kung kaya't malayang pinakawalan ni Hope ang kanyang mga hagulgol sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Mahal na mahal ni Hope si Rage. Tingin niya hindi na siya magmamahal pa ng iba nang ganoon katindi maliban kay Rage. Kaso, kinakailangan niya itong hiwalayan kasi ikakasal na siya. Ikakasal na siya sa matandang Montesilio. Bininta siya ng kanyang ina sa matandang Montesilio. Ipinaglaban ni Hope ang relasyon nila ni Rage sa matandang Montesilio. Yun ang totoo. Ngunit binataan nga siya. Nasisirain nito ang buhay ni Rage o di kaya ay papapatay nga si Rage kapag nagpatuloy pang relasyon nila. Hindi alam ni Hope kung papaano siya nakarating sa kanilang bahay, kayong wala siya sa sarili. At umuulan pa ng malakas. Nanginginig ang kanyang kalamnan sa ginaw ngunit mas matindi ang kanyang pighati na nararamdaman. Mahal na mahal ni Hope si Rage, ngunit kinakailangan niya itong hiwalayan dahil sa banta ng matandang Montesilio na siyang bumili sa kanya. Hope, saan ka nang galing? Sabi ni Attorney Salve, umuwi ka na raw matapos ninyong mag-usap ni Don Silverio. At bakit basang-basa ka? Hapo nga nasabi naman ng ina ni Hope sa kanya. Nais nang maniwala ni Hope na nag-aalala ang kanyang ina dahil sa tono ng boses nito, ngunit nang ibabaw ang galit na nararamdaman niya dahil sa ginawa nito sa kanya. Alam ni Hope na matagal nang wala ang kanyang ama at ang ina na lamang ang bumuhay sa kanya. Kumayo dito upang makakain sila araw-araw. Binihisan siya nito at inalagaan. Pero walang karapatan ng isang ina na ibenta o ipagkanulo ang sariling anak. Hope, saad pa ng ina nitong si Nita at hinawakan ng kamay ni Hope ngunit winaksi ni Hope ang kamay ng ina. Tumulo muli ang mga luha nga ni Hope at galit na pinukol ng tingin ng ina. Bakit niyo po ito ginawa sa akin, Nay? Bakit niyo naman po ako binenta? Hindi niyo po ako paninda o bagay na pwedeng ibenta lang ganun lang. Galit na wika ni Hope sa ina. Hope, kailangan ko ng pera. Kailangan nating mabayaran ng utang natin. Giit naman ni Nita sa anak na umiiyak. Kailangan ba talaga ako ang kapalit, Nay? Kailangan bang ibenta talaga ninyo ako? Anak niyo po ako. Anong klase kayong ina? Nabitin sa ere ang boses ni Hope nang malakas na lumagapak ang palad ng kanyang ina sa kanyang pisngi. Yan na nga ang tulong mo sa akin, Hope. Tapos susumbatan mo pa ako? Anak kita kaya gagawin ko ang gusto ko sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng buhay. Buwelta pa ni Nita kay Hope. Nadagdagan ang panginginig ni Hope dahil sa sinabi ng kanyang sariling ina. Hindi maarok ng kanyang utak kung anong tumatakbo sa isip ng kanyang ina. Para sa pera nagawa niya itong ibenta sa matandang Montesilio at kapalitang magkanong pera? 2 milyones ang hiningi ng kanyang ina kay Don Silverio.
At hindi niya alam kung ano ang ginawa ng kanyang ina sa ganoong kalaking pera. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Nay? Tinuring niyo ba talaga akong anak? O baka binuhay niyo lang ako para pagdating ng panahon, magamit niyo ko? Lumuluha pa na saad ni Hope. Kung nabubuhay lamang ang kanyang ama, hindi nun hahayaan na umabot sila sa puntong ganito. Bakit ka ba nag-iinarte, Hope? Wala kang may pagmamalaki sa mundong to. Kung makakabit ang pangalan mo sa Mentasilio, makikilala ka. Ani pa ni Nita. Nay, hindi ko po kailangan makilala sa mundo. Hindi ko po kailangan ng mga Montesilio. Sa kanay may boyfriend po ko. Alam niyo po yan. Medyo garalgal na ang boses na saad ni Hope sa gitna ng kanyang luhang walang tigil. Sa kakaagos na animoy isang talon. Kaya ka nagkakaganito kasi dahil dun sa boyfriend mo, no? Wala kang kinabukasan sa lalaking yun, Hope. Ano na lang ipapakain sa'yo nun? Hindi kayo mapapakain ng pag-iibigan nyo. Natatawang untag pa ni Nita. Tila hindi nito maarok ang hinaing ng anak. Nay, grabe naman po kayo kung makapaghusga kay Rage. Hindi naman po porket mahirap sila ngayon, mahirap na sila habang buhay. Masipag si Rage, Nay. May pangarap siya sa buhay. At may pangarap siya sa relasyon namin. Sa ikalawang pagkakataon, pinutol ni Nita ang anak. Tumigil ka na, Hope. Magpapakasal ka doon kay Don Silverio sa gusto mo at hindi. Naibigay na ni Don Silverio ang bayad at nagamit ko na rin yon sa pangbayad ng mga utang natin. Saad pa na pinal ni Nita sa anak. Umiiyak na lamang si Hope pero parang wala ang kanyang inang pakialam. Pera lang ang iniisip nito. Simula kasi nang malulung ang kanyang ina sa sugal, wala na itong ibang iniisip kundi pera at sugal. Ito ang nagtulak kay Nita na ibenta na lang ang anak. Naghihinagpis si Hope sa kanyang sinapit. Hindi niya lubos sa akalain na aabot siya sa ganun, na magpapakasal siya kapalit ng pera na kailanman. Hindi niya mahahawakan o matitikman dahil sa ganid ng ina. Kinabukasan sinundo ni Hope si Attorney Salvi. Ito rin kasi ang parang kanang kamay ni Don Silverio na siyang matanda na talaga at walang anak. Si Nita ay nakatingin lang kay Hope na sumakay sa kotse ni Attorney Salvi ni hindi man lamang sinubukang bawiin ang naging desisyon. At parang wala talagang pagsisisi. Imbes ay tila natuwa pa nga ito sa pag-alis ni Hope. Attorney, makatao po ba to? Binenta po ko ng ina nang hindi ko po alam. Wala akong kaalam-alam, Attorney. At kung hindi ka po dumating sa bahay kahapon, hindi ko po malalaman na para pala akong isda na inila ko ng ina ko kay Don Silverio. Lumuluhan na lamang na saad ni Hope. Ngayon ay lulan sila nang sasakyan ni Attorney Salvi tungo sa hasyenda ng mga Montesilio at kung saan rin ang mansyon ng matandang Montesilio. Pasensya ka na talaga, Hope. Alam ko na hindi talaga ito dapat pero si Don Silverio ang nag-usap at ang ina mong sinitang nag-usap. Maniwala ka man o hindi, Hope. Sinubukan kong baguhin ang isip ni Silverio, kinausap ko siya matapos ninyong mag-usap kahapon kaso hindi ko na nabago pa ang isip niya. Kaibigan ko si Silverio pero sa ginawa niyang ito ay parang hindi ko na siya kilala. Iiling-iling pa na wika ni Attorney Salvi habang nagmamaneho. Pagkarating sa mansyon ay sinalubong kaagad si Hope ng dalawang babae na katulong, sina Marga at Cindy. Si Marga may katandaan na at si Cindy naman ay bata pa, mga kaedaran lamang ni Hope. Maligayang pagdating sa mansyon ng Montesilio, Senyorita Hope. Saad ni Cindy. Maligayang pagdating, Senyorita. Sunod naman ang sabi ni Marga. Naku po, wag niyo po akong tawaging Senyorita. Please po, kung maaari po ay Hope na lang po, dyan po ako sanay tawagin. Alam naman ni Hope kay Cindy at Marga. Nagkatinginan ng dalawang katulong bago muling tumingin kay Hope at tumango. Kami nang magpapasok ng mga gamit mo, Hope. Ani ni Cindy at kinuha ang dalawang bag ni Hope. Dalawang bag lamang ang kanyang dala. Wala naman kasi siyang masyadong gamit. Huwag na, nakakahiya naman, kaya ko naman kasing buhatin to eh. May dalawang kamay pa naman ako. Nahihiyang turan pa ni Hope kay Cindy. Sige na, Hope, trabaho namin to. Giit naman ni Cindy.
Sige na Hope, ibigay mo na kay Cindy ang mga gamit mo nang mahatid na yan sa inyong silid. Anas naman ni Marga. Isang linggo lang simula nang dumating si Hope sa bahay ni Don Silverio Montesilio, ngunit ikakasal na kagad siya. Walang kaalam-alam si Hope kung papaano yun naging imposible kahit na ang liit lang ng interaksyon nila ni Don Silverio sa mansyon nito. Nangangumusta lang ang matanda sa kanya at sabay silang kumakain tapos iniiwan na siya nito. Para lang siyang bisita sa mansyon nito. Hindi rin maayos ang pakikitungo ni Hope kay Silverio dahil sa naging banta nito sa buhay ni Rage. Hope, ikakasal ka na ba talaga bukas kay Don Silverio? Hindi mapigilang usisa naman ni Cindy kay Hope. Nasa hardin silang dalawa at nagpapahangin. Mabilis lang naging malapit ang loob ni Hope kina Marga at Cindy. At hindi naman niya inilihim sa mga ito kung bakit nasa pamamahay siya ng matandang Montesilio. Oo, ani naman ni Hope na malayong tingin. Linggo na ang lumipas pero ang sakit sa kanyang dibdib hindi pa rin naghihilom. Iniisip pa rin ni Hope si Rage at ang kanilang matinding sagutan. Batid ni Hope na hindi na niya mapapatawad pa si Rage. Hope, hindi ko alam ang mga nangyayari ngayon sa buhay mo at kay Don Silverio. Pero nandito lang kami ni Marga para sa'yo. Kaibigan ka namin, Hope. Anas ni Cindy kay Hope. Labag man sa kalooban ni Hope ngunit tumating talaga ang araw ng kanyang kasal. Sa isang malaki at marangyang simbahan gaganapin ang kasal ni Don Silverio at Hope. Puno ng mga bulaklak at ilaw ang loob ng simbahan. Ang mga bisita ay mga mayayamang kaibigan ni Silverio Montesilio. Sa harap ng altar, nakatayo si Hope nakasuot ng magarang puting damit pangkasal. Katabi niya si Silverio, ang matandang mayaman at nakangiti habang inihintay ang seremonya. Pero si Hope hindi magawang umiti kahit na kanino. Tumingin si Don Silverio kay Hope. Maganda ka, Hope, pero ngayon ikaw ang pinakamagandang babae sa lahat ng naririto. Masaya ako na kahit gulat ka sa mga nangyari hindi mo naisip na tumakbo ngayon palabas ng simbahan. Ani pa ni Silverio. Bumaling si Hope kay Silverio. Nais niyang pabulaanan ng mga sinabi nito. Mas pinili na niya na lamang lunukin ang mga nais niyang sabihin. Kung hindi lang alam ni Hope na kaya ni Don Silverio na sirain ang buhay ni Rage, baka matagal na nga siyang tumakbo ngayon palabas ng simbahan. Pilit nang umiti si Hope kay Silverio. Alam mong hindi ko ito gagawin, Don Silverio. Alam mong ayoko nito. Hindi ko po alam kung bakit niyo ito ginagawa. Matapang na ani na lamang ni Hope. Ngumiti si Don Silverio sa naging sagot ni Hope. Gusto ko lang mapasakin ang pinakamagandang babae dito sa lugar natin, Hope. Ani pa ng matanda. At sa labas ng simbahan sa tabi ng isang malaking puno nakatayo si Rage. Nakatago siya sa anino ng mga dahon. Malalim ang mga mata at may bakas ng sakit habang pinagmamasdan ng kasal ng babaeng pinakamamahal niya. Si Hope. Kahit na labis na ang sakit na binigay ni Hope sa kanya, umaasa pa rin si Rage na hindi tutuloy ni Hope ang kasal at babalik ito sa kanya. Hope, bakit mo ko iniwan? Para sa kanya? Para sa kayamanan? Alam kong mahal mo pa rin ako. Pero bakit? Bulong pa ni Rage sa gitna ng malakas na hanging humampas sa kanya. Sa loob ng simbahan nagsimula na ang seremonya. Tinatanggap mo ba, Silverio Montesilio, si Hope bilang iyong may bahay sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan hanggang sa huli mong hininga? Tanong ng pare. Opo, Father, tinatanggap ko. Buong kumpiyansang sagot naman ni Don Silverio sa pare. Bumaling ang pare kay Hope. At ikaw, Hope, tinatanggap mo ba si Silverio bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan hanggang sa huli mong hininga? Saad nito. Sumandal na tumingin nga si Hope sa mga mata ni Silverio, pero sa loob ng kanyang isipan naririnig niya ang tinig ni Rage. Alam niyang guni-gunin na lamang niya yon. Hope, please, huwag mong gawin to. Mahal kita. Mahal pa rin kita, Hope. Bumalik ka na lang sa akin. Akin ka na lang. Saad ni Rage sa isipan ni Hope. Ilang saglit pa ay nakuha na rin ni Hope na magsalita.
Opo, tinatanggap ko. Nanginginig ang boses na saad na lamang ni Hope. Sa labas ng simbahan nanlumo si Rage. Ang mga salitang binitawan ni Hope ay parang mga patalim na sumaksak sa puso niya. Ngayon, sa bisa ng kapangyarihan ipinagkalob sa akin, ipinahahayag ko kayong mag-asawa na. Maaari mo nang halikan ng asawa. Hinalikan nga ni Don Silverio si Hope sa labi, ngunit umiwas naman si Hope. Kung kaya't sa gilid lamang, ito nakahalik. Natapos na ang seremonya, ngunit walang ningning ang mga mata ni Hope. Hindi niya naramdaman ang saya na dapat niyang nararamdaman sa kasal. Si Rage sa labas ng simbahan ay bigo at dugoan naman ang puso. Hindi niya lubos maisip na ipinagpalit talaga siya ni Hope sa isang matandang mayaman. Umalis si Rage mula sa kanyang kinalalagyan. Naglakad palayo. Wala na sa kanyang isipan ng magpakita pa sa lugar na yon. Sa loob ng simbahan, patuloy ang selebrasyon, ngunit sa puso ni Hope, isang bahagi ng kanyang kaluluwang nawala. Nagpasalamat na lamang si Hope na kahit ikinasal na sila ni Don Silverio, hindi siya pinilit ng matanda na magsama sila sa isang kwarto. Ngunit 2 linggo matapos ang kasal ni Don Silverio at Hope, inatake si Don Silverio at naospital. Hindi na ito nakakatayo ng mag-isa at na bedridden. Kaso ayaw ng matanda na magstay sa ospital, kung kaya't sa mansyon na lamang ito nagpapagaling. At si Hope ang nag-alaga. Pasensya ka na, Hope. Mahinang usal ni Don Silverio kay Hope habang pinupunasan ni Hope ang kamay ng matanda. Hindi umimik si Hope. Kapag nawala na ako, pwede mo nang halikan ng nobyo mo. Patawad kung nadamay pa kita. Sunod na wika ni Don Silverio. Tumigil si Hope at tumupo sa silya na nasa tabi ng kama ni Don Silverio. Balikan? Don Silverio, matapos kong saktan at hiwalayan ng boyfriend ko? Sa tingin niyo po ba magkakabalikan pa kami? May bahid ng sakit na wika ni Hope. Patawad, Hope. Patawad kung kailangan kitang takutin ng ganun. Patawad kasi nadamay pa kita. Pag-uulit ni Don Silverio. Wala na akong balak na mag-asawa pa, Hope. Dahil alam ko ang kalagayan ko. Handa na akong mawala sa mundong to. Kaso may nalaman ako mula sa distant relatives ko na balak silang kunin itong asyenda mula sa akin. Sila yung mga relatives ko na naghatid sa kamatayan ng mga magulang ko, at hindi ko matatanggap na sila ang kumuha nito. Kaya naisipan ko mag-asawa at iiwan ko sa iyo ang lahat, Hope. Umiling si Hope sa sinabi ng asawang Montesilio. Don Silverio, wala akong alam sa pamamalakad ng asyenda niyo. Alalang wika naman ni Hope. Ngumiti lamang si Don Silverio kay Hope at pumikit. At sa gabing yun, nawala rin si Don Silverio. Si Hope ang nagasikaso ng lamay ni Don. Marami ang mga pumunta sa lamay at ang mga trabahante ng asyenda ay pumunta rin. Ang ibang opisyal ng lungsod, bumisita rin. Kilala kasi ang Montesilio dahil sa laki ng impluwensya nito sa lungsod. Kumain ka muna, Hope. Aya ni Marga kay Hope. Tinanggap ni Hope ang dalang makakain ni Marga para sa kanya. Umupo naman si Marga sa tabi ni Hope at tumingin sa harap kung nasaan si Don Silverio. Alam mo, Hope, hanga ako sa'yo. Nung narinig ko ang balita na magpapakasal si Don Silverio at sa isang dalaga, akala ko talaga huhut-hutan lang siya. Pero nakilala kita. Narinig ko ang side ng story mo at hindi ko makapaniwala na may mga magulang pala na ganun kasakim tulad ng nanay mo, na magagawang ibenta ang anak kapalit ng pera. Napilitan ka lang tulad ng sabi mo, ngunit nang magkasakit si Don Silverio, hindi mo siya iniwan. Inalagaan mo pa siya hanggang sa puntong to. Saysay ni Marga. Yumuko si Hope at tinignan ang pagkain ng kanyang inilapag sa hita. Kahit si Hope, hindi rin niya inakala na magagawa niyang lahat ng yun. Siguro dahil kahit papaano tinrato din siya ni Don Silverio ng maayos. Hindi siya nito pinilit sa mga bagay na hindi naman niya gusto. Siguro kung meron mang pagpipilit na nangyari, yun ay ang kasal lamang. Asawa ko na siya, Marga. Sumumpa ako sa harap ng Diyos. Naalagaan ko siya sa hirap at sa ginhawa. Wika ni Hope. Oo, asawa mo nga, pero kaya mo namang mag-utos lang o di kaya ay kumuha ng caregiver. Kaso personal mo siyang inalagaan.
Kaya nga masasabi ko rin nakakaiba ka, Hope. Sa kaasawa ka na ni Don Silverio kaso yung pananamit mo, ganun pa rin nung unang beses na tumapak ka. Hindi ka nagbago. Hindi ka nag-take advantage. Humingang malalim si Hope at wala siyang balak na gumamit ng pera mula kay Don Silverio dahil hindi niya naman yun ninais. Ayaw niyang maging kagaya sa taong sinasabi ng kanyang ina. Oo, may karapatan na siya sa mga pera ni Don Silverio ngunit hindi siya ang naghirap nun. Apelyido lang niya ang nag-iba sa kanyang pagkatao. Matapos silibing sa Don Silverio kinabukasan nun kinausap din kaagad ni Attorney Salvi si Hope para sa last and will testament ni Don Silverio Montesilio. At doon nga sa last will, binanggit na ang lahat ng karapatan at ari-arian ng mga Montesilio ay nasa pangalan na ni Hope. Ikaw ang itinalaga ni Don Silverio sa lahat, Hope. Ani ni Attorney Salvi. Attorney, hindi ko po alam kung papaano pamumunuan ang asyenda. Wala po kong alam maliban po sa pagtatanim. Ani ni Hope at isa lang siya sa tauhan ng mga Montesilio at walang background sa pamamalakad noon. Wala lang kumpiyansa si Hope sa kanyang sarili. Ngunit ito ang nakasaad sa kanyang huling habilin, Hope. I'm sure matututunan mo rin lahat. Saad ni Attorney Salvi. Walang nagawa si Hope kundi ang tanggapin ang naging kapalaran. Sinikap ni Hope na palakarin ang Hacienda Montesilio sa kanyang pamumuno ngunit dumaan ng 2 taon at unti-unting bumagsak ang hacienda. Nagtanggal ng mga trabahante sa hacienda si Hope para lang mabawasan ang gastos ngunit hindi ito sumapat. Hindi na niya kayang mapasweldo ng mga trabahante. Sunod-sunod kasi ang dagok na hinarap ng hacienda pagkatapos ng mahabang panahon na tagtuyot. Bumagyo naman at halos wala nang mapulot sa mga pananim ng hacienda at maski ang mga manggang tanim ay wala ng dahon dahil sa lakas ng bagyo. Hello, Attorney Salvi? Ani ni Hope nang sagutin ni Attorney ang tawag niya. Hope, kamusta? Narinig ko ang nangyari sa hacienda ni Silverio. Ani pa nito. Napapikit si Hope habang nakatingin sa mga papeles sa kanyang mesa. Attorney, hanapan niyo po ako ng buyer sa hacienda. Kahit sino po, Attorney, basta wag lang po ang kamag-anak ni Don Silverio na nais kunin itong lupa. Sabi ni Hope. Natahimik ang nasa kabilang linya na si Attorney Salvi. Sigurado ka ba dyan, Hope? Ani pa nito. Tumango si Hope kahit na hindi naman kaharap ang kausap. Opo, Attorney. Handa po kong umalis dito sa mansyon kapag may buyer na po. Saad ni Hope. Bumaba si Hope mula sa ikalawang palapag ng mansyon at tumango at tumungo sa kusina ng mansyon. Doon nakita ni Hope si Cindy at Marga na nag-uusap. Sa lahat ng katulong ng mansyon ng 2 lang ang naiwan nang nagbawas ng tauhan si Hope. Cindy, Marga, ali kayo. Tawag ni Hope sa 2 na kanya na ring naging kaibigan. Lumapit naman kaagad ang 2. Isa-isang inabot ni Hope ang sobre na may lamang sweldo ng 2. Hope, hindi pa naman namin sweldo ngayon na. Ani ni Cindy nang makita ang laman ng sobre. Ngumiti si Hope. Alam ko. Sorry Cindy, Marga, hindi ko napalakad ng maayos ang hacienda ni Don Silverio. Maniwala kayo sa hindi, ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko upang itaguyod ito. Ngunit siguro hindi talaga sa akin ang lahat ng to. At saka salamat sa inyong 2 na nanatili sa tabi ko kahit na hindi ko na nasweldohan. Sa tamang petsa, salamat din sa pagkakaibigan na inyong binigay sa akin ha. Salaysay pa ni Hope. Nagiyakan sina Cindy at Marga. Alis na rin ako rito kapag may buyer na. Kaya kayo pwede na rin kayong umalis. Huwag kayong mag-alala kasi hahanap ako ng mapagtatrabahuan nyo. Kakausapin ko si Attorney Salvi dahil baka may kakilala siyang naghahanap ng katulong. Ani pa ni Hope. Sinugod ng yakap ni Cindy si Hope. Gumaya naman si Marga at nagyakapan silang 3. Saka na ako alis, Hope, kung aalis ka na rito. Mananatili kami dito hanggat nandito ka. Sasamahan ka namin. Sambit ni Cindy. Ako rin, Hope. Saad naman ni Marga. Naiyak si Hope sa mga panahon na kailangan niya ng kaibigan at makakausap. Sina Cindy at Marga talaga ang kanyang nalalapitan. Hindi na kasi nagpakita kailanman ang kanyang ina sa kanya.
Tila nakalimutan na nito na may anak siya. Wala akong pambayad sa inyo eh. Naluluhang saad na lamang ni Hope. Ayos lang, Hope. Basta may pagkain dito. Ani naman ni Marga. Tama. Sagot naman ni Cindy. Sa araw din yun, tumawag si Attorney Salvi kay Hope dahil may potential buyer na ang Hacienda Montesillo at darating din daw kaagad ang buyer ng Hacienda in 3 days since nasa Spain ang gustong bumili ng Hacienda. At habang naghihintay si Hope sa buyer ng Hacienda, sumali na si Hope sa paglilinis ng buong mansyon ng Montesillo. Gusto niya kasi na kapag dumating ang buyer, maayos ang mansyon. Nakahanda na bang mga gamit mo, Hope? Usisa ni Marga habang sila ay naglilinis sa mga muebles ng bahay. Saglit na tinapunan ng tingin ni Hope si Marga. Oo, handa na. Merong konting aayusin pero saglit lang naman yon. Sagot ni Hope. Gusto mong tulungan ka namin sa pagligpit ng mga natirang mong gamit, Hope? Offer pa ni Cindy kaso umiling si Hope. Hindi na, Cindy, kaya ko na yon. Saad naman ni Hope. After 3 days, maulan na hapon nang may marinig si Hope na sasakyang tumigil sa labas ng mansyon. Hala, baka yung buyer na yon. Saad ni Cindy. Maghahanda kami ng merienda sa kusina, Hope. Sambit naman ni Marga. Kaagad namang tumango si Hope at nasabi na rin kasi ni Attorney Salvi sa kanya na hapon ang dating ng buyer sa hacienda dahil may nasikaso rin daw ito sa Maynila. Sige, ako nang sasalubong. Saad naman ni Hope. Humingang malalim si Hope at saka nagpaskil ng malaking ngiti sa labi bago tumungo sa pinto na gawa sa mahogany at saka binuksan ng double doors ng mansyon. Nakita kaagad ni Hope ang isang Wrangler na kotse na nakaparada sa harap ng mansyon. Maghapong umulan kaya basa ang paligid at may kaunting patak pa rin ng ulan. Hindi batid ni Hope kung bakit ang lakas ng tibok ng kanyang puso habang inihintay ang pagbaba ng buyer ng hacienda. Siguro ay panahon na nasa mansyon siya, napalapit na rin sa kanya ito at ngayong iiwanan niya ay may parte sa kanya na nangungulila at nalulungkot. Ngunit ang pag-iisip ni Hope ay naputol nang makita niya ang isang lalaki na bumaba galing sa kotse at naglakad dito tungo sa kanyang direksyon. Hindi mawari ni Hope ang kakaibang sipa ng kanyang damdamin nang makita niya ng maayos ang lalaki na siyang potential buyer ng Hacienda Montesillo. It was no other than Rage Decatoria. Natulala si Hope habang nakatingin kay Rage. Hindi kumarap ang kanyang mga mata at namimilog ang bibig. Sa 2 taon na lumipas, kailanman wala nang balita si Hope kay Rage at sa pamilya nito. Tila nawala ito sa kanilang lugar, napalang bula at ngayon na nasa harapan na niya si Rage, hindi na siya makapagsalita pa. Mas naging maskulado si Rage. Naging malamig ang mga mata nito at mas gumuwapo lalo. Kaso nawala na ang pagiging expressive ng kanyang mata. Tumikim si Rage. Doon lang natauhan si Hope. Rage, anong ginagawa mo dito? Utal-utal na sambit pa ni Hope. Ganyan mo ba sasalubungin ang taong gustong bumili ng property mo? Walang emosyon na wika naman ni Rage. Nalaglag ang panga ni Hope habang nakatingin kay Rage. Ngumisi lang si Rage nang makita ang naging reaksyon ni Hope sa kanyang sinabi. Ikaw? Ikaw ang buyer? Saad ni Hope na nauutal pa rin dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Yes, kaya kung maaari ay matignan ko rin itong mansyon dahil kasali ako sa bibili. Saad nga ni Rage. Tumanga si Hope at saka tumabi upang papasukin si Rage sa loob ng mansyon. Habang sinusundan ni Hope si Rage, hindi niya maintindihan kung papaanong naging si Rage ang buyer ng hacienda ng mga Montesillo. Kilala ba ito ni Attorney Salvi? Alam ba ni Attorney Salvi ang past nila ni Rage? Nagkuusap kaya sa personal sina Attorney Salvi at Rage? Iilan lamang yan sa mga tanong na tumatakbo sa isip ni Hope. Umupo na silang dalawa at dumating naman si Cindy at Marga. At may dalang cookies at kape. Tamang-tama sa malamig na panahon. I will buy the property. Ani naman ni Rage matapos sumipsip ng kape at tumitig kay Hope. Sa tuwing tumatama ang tingin ni Rage kay Hope,
Tila may kung anong humuhukay sa tiyan ni Hope at pamilyar siya sa nararamdamang yun. Sige, ipapasikaso ko kay Attorney Salvi ang papers. Si Hope ay pilit na ngumingiti kaso wala namang nakikitang pagbabago sa emosyon ng mukha ni Rage. Pero may kondisyon. Saad naman ni Rage. Kondisyon? Ani ni Hope. Tumango si Rage at sumandal sa kinuupuan nito. Oo, kondisyon. Ano yun? Tanong ni Hope. I want you to stay here. Diretsahang wika ni Rage. Namilog naman ang mga mata ni Hope. Ha? Hindi naman yan pwede. Maghahanap pa ako ng trabaho. Hindi ako pwedeng manatili rito lalo na't ibebenta ko ito sa'yo. Reklamo ni Hope. Kailangan niyang magsimula ulit gamit ang matitirang pera na makukuha niya kay Rage. May kailangan pa rin kasi siyang bayaran na mga utang. Nagkibit balikat na lamang si Rage. Fine, hindi naman ako naghahanap ng buyer at base sa nakikita ko sa estado ng hasyendang to, wala nang magkaka-interes pa rito. Walang awang wika ni Rage. Tumayo si Rage, inayos ang suot at taas noong tumingin kay Hope na parang hindi niya naaalala ang babae. Aalis na ako. Kung hindi ka papayag sa kondisyon na lang. Sad pa ni Rage at nagsimula ng humakbang palabas. Mariing ipinikit ni Hope ang mga mata. Iniisip niya ang mga babayaran na utang. Ang ipaparoon ay pumupunta sa mansyon para maningil. Labag man sa loob, sinundan ni Hope si Rage. Nang maabutan ni Hope si Rage, kaagad niyang inabot ang suot nitong mamahalin na polo. Tumigil ang lalaki. Nang may maramdamang humawak sa kanya, gumuhit ang ngiti sa labi nito. He knows kung sino ang pumigil sa kanya sa amoy pa lang nito. Sige, papayag na ako. Saad na lamang ni Hope. Rage clicked his tongue. Good! Saad na lamang nito. Kinabukasan dumating din ang mga gamit ni Rage sa mansyon ng Montesilio na siyang magiging pag-aari na ni Rage sa susunod na mga araw. Hinaasikaso pa kasi ni Attorney Salvi ang mga papeles nito. Ano? Hindi ka alis dito? Bakit? Gulat na sambit ni Cindy nang ibalita ni Hope ang naging usapan nila ni Rage. Sabi niya kasi na hindi niya bibilhin ang asyenda kapag umalis ako. Saad ni Hope. Guwapo nga yung bago magmamay-ari nito ang asyenda pero mukhang wala naman puso. Ano nga ulit yung pangalan niya, Hope? Uyam naman na wika ni Marga na walang kalam-alam. Rage. Rage Decatoria. Sagot naman ni Hope. Teka, Rage? Parang familiar. Ito ba yung pangalan ng ex-boyfriend mo, Hope? Yung hiniwalayan mo dahil kailangan mong pakasalan ng yumaong si Don Silverio? Wika ni Cindy nang maalala niya ang kwento dati ni Hope sa kanila. Dahil kaibigan na ang tingin ni Hope kina Cindy at Marga, hindi na niya nilihim pa ang mga to. Pati na nga ang kanyang sinapit sa kanyang ina ay alam ng mga to. Ibig sabihin nagbabalik siya dito sa Santa Fe dahil kay Hope? Ang tinutukoy na Santa Fe ni Marga ay ang kanilang probinsya. Hindi naman siguro. Anas naman ni Hope. Hindi naman sumagi sa isip niya na nagbalik si Rage sa kanilang lugar para sa kanya. Galit na galit ito sa kanya sa huli nilang pag-uusap. Baka nagbalik para maghiganti dahil sa nangyari ng nakaraan. Pathrill naman na wika nga ni Cindy. Hay nako, wag niyo na nga ang pag-uusapan yan. Pero kayo. Ngunit na puro lang sasabihin sana ni Hope nang biglang may sumabat mula sa kanyang likuran. Good morning! Si Rage pala yun. Napaikot si Hope at sina Cindy at Marga naman ay natutop ang bibig. Magandang umaga rin po, sir. Sabay na bati ni na Marga at Cindy. Sir, aalis na din po kami ngayon, nagpapaalam lang po kami sa isa't isa. Sunod na wika naman ni Cindy. Hilaw pa itong ngumiti kay Rage na walang kangiti-ngiti sa labi. Bakit kayo alis? Tanong naman ni Rage. Kasi po, bibilihin niyo na po itong hasyenda, diba? At baka po magpalit po kayo ng tauhan, kaya aalis po kami. Paliwanag naman ni Marga. Tumango naman si Cindy. Si Hope ay nakamasid lamang sa kanila. Hanggang sa puntong yon ay mangha pa rin si Hope na matapos ang mahabang panahon na hindi niya nakita si Rage.
Ngayon ay makakasama niya ito sa isang bahay. At katanungan din para kay Hope kung papaano yumaman si Rage ng ganito. Kung ayaw ninyong umalis, it's fine. Oo, kukuha ko ng mga ibang tauhan at kukuha ang ibang mga tauhan ko ng trabahante para sa farms, pero kung gusto niyo pa rin narito, okay lang sa akin. Ani pa nga ni Rage at saka sumulyap kay Hope. Umigting ang panga ni Rage. Nang makita niyang nakatitig sa kanya, si Hope, tinaasan niya ito sa kanyang kilay kung kaya't yumuko na lamang si Hope. Talaga sir? Bulalas ng dalawang kaibigan ni Hope. Yes. Saad ni Rage at matalim na tinignan si Hope. Para naman may kasama si Hope na magtrabaho rito sa bahay at farm. Dugtong pa ni Rage na kinalaglag ng panga nila Cindy at Marga. Si Hope ay napaangat naman ng tingin kay Rage. Matapos pirmahan ni Rage at Hope ang mga papeles, opisyal na wala sa kamay ni Hope ang Hacienda Montesillo at ngayon ay pag-aari na talaga ito ng lalaki. Attorney, tungkol po sa pera na binayad ni Rage, gusto ko pong ipangbayad yun na lang po yun sa mga napag-utangan ko. At saka ang maiiwan po ay bayad ko na lang po sa inyo. Sa dami kasi ng naging tulong ninyo at serbisyo ninyo sa akin, hindi ko po kayo nababayaran. Sabi ni Hope kay Attorney Salvi nang ihatid niya ito sa labas ng bahay. Hope, hindi naman na kailangan. Ibibigay ko sa iyo kung ilan man ang sobra nitong pera. Pinutol ni Hope si Attorney Salvi sa pamamagitan ng pag-iling. Hindi na po, Attorney. Tanggi ni Hope. Papaano ka? Saad ni Attorney Salvi. Hindi pa po ako alis dito sa hacienda. Saad naman ni Hope. Ha? Litong wika naman ni Attorney Salvi. Sige na po, Attorney. Maraming salamat po ulit. Saad ni Hope kay Attorney. At tinalikuran nito upang bumalik sa loob. Ang mga gamit ni Hope na kanyang inimpake noong nakaraan ay hindi niya diniskarga dahil balak niyang lumipat ng kwarto. Sasama siya kina Cindy at Marga sa loob ng mga to. San ka pupunta? Napaigtad si Hope nang marinig ang boses ni Rage. Malalaki ang hakbang ni Rage na tumungo kay Hope. Nasa hallway sila ng second floor at hila-hila ni Hope ang isang maleta at bag. Nandoon ang kanyang mga gamit. Lipat po ako ng kwarto, sir. Saad ni Hope na naninibago. Kung dati boyfriend niya si Rage, ngayon ay amo na niya ito at katulong siya. Lumapit si Rage kay Hope at napasinghap si Hope dahil sobrang lapit nito sa kanya. Sinong nagsabi sa'yo na lilipat ka? Matigas na saad pa nito at halos marinig na ni Hope ang paggit-git ng ngipin nito. Ako pong nagsabi sa sarili ko. Matigas na saad naman ni Hope at lalampasan na sana si Rage nang hawakan ni Rage ang kanyang braso. Parang napapasong winaksi naman ni Hope ang kamay ni Rage. At saan ka lilipat ng kwarto? Wala akong sinabing lilipat ka, Hope. Malakas ang boses ni Rage at nasa hallway sila. Nasisiguro ni Hope na narinig yun ng kanyang mga kaibigan kapag nasa baba ang mga to. Umikot si Hope upang harapin si Rage. Nag-iisang linya na ang kilay nito at tila puputok na ang ugat sa mga kamay nito, kakakuyom. Pero hindi yun pinansin ni Hope. Sasama ako sa mga kaibigan ko sa baba, sir. Matabang na wika ni Hope kay Rage. Dahil katulong na po ako sa bahay na to. Ang kapal naman po ata ng mukha ko. Kung mananatili ako rito sa taas, katulong na po ako dito. Dagdag pa ni Hope na siyang kinasama lalo ng tingin ni Rage para ni itong tigre na handang mangain. Gumalaw ang panga ni Rage habang nakatingin kay Hope na walang balak na sundin ang kanyang gusto. He eyed her from head to toe. Sa loob ng mahabang panahon na hindi nagkita si Rage at Hope, hindi niya akalain na sa muli nilang pagkikita ay makikita niyang wala nang ningning sa mga mata nito. Mukhang pagod ang mukha ni Hope at tila nawawala na ng pag-asa sa buhay. Humigpit ang pagkakakuyom ni Rage sa kanyang kamay. Dito ka lang sa taas. Ako nang may-ari sa bahay na to at ako ang masusunod. Walang alinlang ang pinutol ni Hope sa Rage. Paumanhin na po, sir. Pero nakakahiya pa sa kasama kong mga kasambahay dito na nasa baba at ako ay nasa taas. Kaya sa baba na po ako tutuloy. At saka, hindi pa ba sabat sa'yo, Rage?
na nandito ako sa bahay at hindi umalis tulad ng nais mo? Sabi pa ni Hope. Nanliit ang mga mata ni Rage kay Hope. He wants to wrap her around his finger at akala ni Rage madali yun. Ngunit matigas na ang ulo ni Hope. Excuse me. Saad ni Hope at tumalikod kay Rage. Walang nagawa si Rage, kundi ang panoorin si Hope na bumaba sa mataas na hagdan. Nasipa ni Rage ang malapit na sira dahil sa sobrang inis niya. At sa sumunod na araw inutusan ni Rage ang mga katulong na maglinis sa buong paligid ng bahayan that includes Hope. Grabe ka, tol. Ang layo na nang narating mo ah. Akalain mo yun? Dati nagtatrabaho ka sa mga Montesilio pero ngayon ikaw nang may-ari. Anas ni Victor kay Rage. Si Victor ang isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Rage mula noon hanggang siya ay yumaman. Nagiinuman sila sa veranda ng bahay at natatanaw nila ang mga tauhan ni Rage na naglilinis sa hardin. Ang mga mata ni Rage, hindi niya nililingat kay Hope. Kasama nito ang dalawang kaibigan na sina Cindy at Marga tapos may ilang lalaki rin itong kasama sa pagbubungkal ng lupa. Ang tanging himig lang ni Rage at sumipsip sa baso na may alak. Kung hindi lang sa tunay na ama ni Rage, hindi naman siya talaga yayaman ng ganoon. Pinalad lang siya dahil sa kanyang mayamang ama na ngayon ay nasa Spain. Tagapagmana pala siya. Pero tol, akala ko ayos ka na ron sa Espanya. Bakit bumalik ka pa rito sa Santa Fe? Sad pa ni Victor. Tinabingin Rage ang ulo habang nilalayo ang mga titig kay Hope. Tumatawa ito kasama sina Cindy. Hindi nito alintana ang init ng araw. Iyon ang klaseng ngiti ni Hope na hindi nasisilayan ni Rage kapag magkaharap sila. May binalikan lang ako. Makahulugang wika pa ni Rage. Nakinatitig nito kay Hope. Ngumisi si Victor at tinignan ng kaibigan. Saksi siya sa pagmamahala noon ni Hope at Rage at saksi rin siya kung papaano nadurog at nalugmok ang kanyang kaibigan dahil kay Hope. Si Hope ba? Mahal mo pa? Saad ni Victor at inikot ang basong may lamang ice at alak. Oo, si Hope ang binalikan ko pero hindi ako bumalik dahil sa mahal ko siya. Bumalik ako para ipadama sa kanya ang kanyang ginawa noon sa akin. Ipapakita ko sa kanya ang lalaking tinapon niya nang basta-basta dahil lang sa yaman. Mariing saad naman ni Rage. Sigurado ka ba na dahil sa yaman, Rage? Ani ni Victor. Binasa ni Rage ang mapupulang labi niya. Ano pa nga bang dahilan niya? Walang emosyong saad ni Rage. Maybe may ibang rason si Hope. And can't you see her right now? Para pa rin siyang si Hope noon. Muestra pa ni Victor sa kamay sa direksyon kung saan tumutulong si Hope. I don't care about her reasons right now. Sinaktan niya pa rin ako noon. Saad ni Rage. Bumuntong hininga na lamang si Victor at tinignan ng kaibigan na nakatingin sa direksyon ni Hope. Alam niya kung gaano kamahal ng kanyang kaibigan si Hope, pero kahit saan man ang kanyang kaibigan susuportahan niya pa rin ito. Valid din kasi ang feelings ni Rage para kay Victor. Hindi talaga ako makapaniwala na kasama ka na namin sa aming silid, Hope. At saka, sadyang piniti ni Cindy ang sasabihin. Si Hope at Marga naman na patingin dito. Yang si Sir Rage. Alam mo bang parang binabantayan yata tayo? O ang isa lang sa atin dito ngayon? Dugtong pa ni Cindy. Sinulya pa ni Hope si Rage na siyang kasamang kaibigan na si Victor na nag-iinuman sa may veranda ng bahay. Inirapan ni Hope si Rage. Kahit hindi niya alam kung makikita ba nito ang kanyang irap. Takot lang yang hindi tayo kumilos dito. Baka nga naiinip na yan dahil mabagal ang kilos natin. Irap pa ni Hope. Tumayo si Hope at lilipat na sana siya ng pwesto sa pagbubungkal ng lupa ng masapid ang kanyang paa at nadapa. Napasigaw sina Cindy at Marga pero mas nangibabaw ang malakas na mura ni Rage sa may veranda. Hope! Ani na ang pinakamalapit na lalaking trabahador kay Hope. Inilahad nito ang kamay kay Hope ngunit may isang malaking anino na tumabon kay Hope. Tiningala niya ito at doon niya nakita si Rage. Inilahad din ni Rage ang kamay kay Hope. Tinapunan lang ng masamang titig ni Hope si Rage at sa kabinalingan ng lalaking trabahador na siyang naglahad ng kamay
at ito ang tinanggap. Salamat. Ani ni Hope sa trabahador. Rinig ni Hope ang skandalosang singhap ni Cindy at Marga sa likod ni Rage. Pinagpaga ni Hope ang suot dahil nagkalupa nga ito. Pumasok ka na sa loob. Kalmado ngunit may diing wika ni Rage kay Hope. Hindi pinansin ni Hope ang sinabi ni Rage at saka kukunin babalik na sana ito sa ginagawa. Nang haklotin ni Rage ang braso nito at hinila papalayo sa hardin. Ano ba, Rage? Ano ba, bitawan mo nga ako? Nagpupumiglas na saad ni Hope at saka sinusubukang kunin ang kamay ni Rage sa kanyang braso ngunit malakas ang lalaki. Lakad takbo? Ang mga hakbang ni Hope dahil sa malalaking hakbang ni Rage na kanyang sinusundan. Victor, tulungan mo nga ako. Pigilan mo nga tong kaibigan mo. Hinging saklolo pa ni Hope kay Victor. Kaso, sinundan lang sila ng titig nito. Aray! Angil pa nga ni Hope nang padabog siyang binitawan ni Rage doon sa sofa nang makarating sila ng sala. Naghahabol sa kanyang hininga si Hope at tiningala si Rage sa kanyang harapan na nag-aalboroto. Hindi mawari ni Hope kung ano ang kinagagalit ni Rage sa kanya. Nagtatrabaho naman siya ng maayos. She's not slacking off on her work pero galit pa rin ito. Ano bang problema mo sa akin, Rage? Sikmat ni Hope kay Rage. Nasasaktan si Hope. Alam niyang hindi maganda ang naging pagtatapos nilang dalawa. Pero hindi niya inaasahan ng pagbabago ni Rage. Parang hindi na ito ang Rage na kanyang kakilala 2 years ago. Tila isang walang puso na Rage na ang kanyang kaharap ngayon. Nagngingit-ngit sa galit si Hope kung kaya't nanlubog ang kanyang mga mata habang natalim na tinitigan si Rage. Naisip na ni Hope na bumalik sa Rage para maghiganti, ngunit hindi niya inaasahan ang mga asal na pinapakita sa kanya. Ayaw pa siya nitong paalisin sa mansyon. Rage, kung ginagawa mo ang lahat ng to dahil sa nangyari noon, tigilan mo na to. Hindi ka na nakakatuwa. Maayos kung ginagawa ang trabaho ko, sinunod ko ang gusto mo. Ano pa bang kulang? Tumulo na ang luha ni Hope sa pagkakataong yon kaso pinalis niya kaagad yon. Gusto ko? Hamong anas ni Rage at lumapit kay Hope hanggang sa magdikit na ang kanilang binti. Nagbaba ng tingin si Rage hanggang sa magpantay ang titig nila ni Hope. Nahigit ni Hope ang hininga sa lapit ng mukha nila ni Rage. Gusto kong gumapang ka pabalik sa akin, Hope, at maramdaman mo ang ginawa mo sa akin noon. Dugtong pa ni Rage. At sa tingin mo gagawin ko yan? Saad ni Hope. Sa kahit anong paraan, Hope, bumalik ka lang sa akin. Mariing sabi naman ni Rage. Nang sumunod na araw habang nagluluto sina Marga at Hope, hindi mapigilan ni Marga na magtanong kay Hope sa pag-aalala. Hope, huwag mo sanang mamasamain ha? Pero may ginagawa ba si Sir Rage sa'yo nung nakaraan? Galit na galit kasi siya nung makita kang nadapa tapos... Hindi natapos ni Marga ang sinasabi ng umiling si Hope sa kanya. Sa hapong yun ay silang dalawa lang ni Marga ang nagluluto dahil sa inutos ni Rage kay Cindy sa kamalig. Wala naman Marga, nagalit lang dahil sa katigasan ng ulo ko. Pagdadahilan na lamang ni Hope. Napansin ko, Hope, na parang ang lupit ni Sir Rage sa'yo eh. Alam niya ba ang rason mo noon kung bakit mo kinailangang hiwalayan siya? Ani ni Marga. Umiling si Hope. Wala na akong balak na sabihin pa yun sa kanya, Marga. Sa kapas na yun. Tsaka kung sasabihin ko yun, maniniwala ba siya sa akin? Sa galit niya ngayon sa akin, mukhang malabo naman na maniwala siya sa akin. Saad ni Hope. Malay natin, di ba? Sabi naman ni Marga. Ayoko na. Hahayaan ko na lang siya. Alam ko naman na mapapagod din siya sa ginagawa niyang ito. Ani pa nga ni Hope. Ay teka, susunod pala ako kay Cindy doon sa kamalig. Pag-iiba ni Marga sa kanilang usapan nang mapansin ang lungkot sa mukha ni Hope. Ha? Bakit? Baka kasi kailangan dalhin si Cindy mula doon. Nagmakaawa yung babae kanina sa akin na samahan ko kaso kailangan may magluto. Sagot naman ni Marga. Sama ako. Voluntaryo naman ni Hope. Wag na, Hope. Baka kasi kailangan ka ni Sir Rage na wala tayong katulong dito. Hanapin pa tayo. Mas mabuti na may iwang tao dito sa mansyon.
Saad na lamang ni Marga. Ayokong maiwan dito kay Rage, Marga. Ani naman ng babae. Paano yan? Problemadong wika ni Marga. Ako na lang ang susunod kay Cindy sa kamalig. Ikaw nang maiwan dito, please. Sigurado ka? Tanong ni Marga. Nakangiting umalis si Hope sa mansyon. Tinahak na nga niya ang daan patungong kamalig nang mapansin niya ang pagdilim ng kapaligiran at saka yun sinundan ng panakanakang patak ng ulan. Napatingala si Hope sa kalangitan na nagbabadyang umulan ng malakas dahil sa dilim ng mga ulap. Kung kaya't binilisan na lamang ni Hope ang kanyang lakad patungo sa kamalig. Nakaabot si Hope sa kamalig at saka pa bumuhos ang napakalakas na ulan. Sa kabilang banda naman si Cindy basang-basa. Sinalubong kaagad siya ni Marga. Pumasok ka kaagad dito. Saad ni Marga matapos siyang bigyan ng towel. Tumanaw si Marga sa labas kung may susunod pa ba kay Cindy ngunit hindi niya nakita si Hope na siyang sumunod kay Cindy sa kamalig. Cindy si Hope? Nasaan siya? Tanong ni Marga kay Cindy. Napatigil silang dalawa ng mansyon. Nasampal ni Marga ang noo at si Cindy naman ay napatakip sa kanyang bibig. Sumunod si Hope sa akin sa kamalig? Gulat na saad ni Cindy kay Marga. Oo, ako sana ang susunod sa iyo doon kaso sinabi niyang ayaw niyang magpaiwan dito sa mansyon nang mag-isa kasama si Sir Rage. Kaya yun, siya ang sumunod sa iyo. Alalang wika naman ni Marga. Napakagatlabi na lamang si Marga. Umuulan pa naman. Paano yan ngayon? Sana hindi siya naabutan ng ulan. Si Cindy at nakagat ang daliri. Susundan ko si Hope doon dahil baka ma-stranded siya doon mag-isa. Ani naman ni Marga ngunit naputol. Sinong may stranded? Biglang singit ni Rage kay Marga. Kapwa na pabaling sina Cindy at Marga kay Rage na siyang kakababa lamang galing sa second floor ng mansyon. Walang nakapagsalita. Alinman kina Cindy at Marga dahil sa kaba nila at takot nang makita si Rage. Inuulit ko, sinong mas stranded? Mabagal ngunit may diing tanong ni Rage kina Cindy at Marga. Sir, nautal na sambit naman ni Cindy. Nasaan si Hope? Saad ni Rage at saka tumingin sa paligid. Alam kasi ni Rage na hindi mapaghiwalay ang tatlo sa anumang ginagawa kaya nagtaka siya na wala ngayon ang babae. Si Hope. Yun na nga po sir eh. Si Hope po nandun po yata sa kamalig. Nagkaiwas po yata silang dalawa ni Cindy. Nanginginig na paliwanag ni Marga. Nagtagpo ang kilay ni Rage na bumaling kay Cindy. Hindi mo nakita si Hope? Habang papauwi ka? Tanong ni Rage at bakas ang boses. Ang galit. Sir, may shortcut po kasi patungong kamalig at doon po ako dumaan dahil nakita kong papaulan na. Kaya po siguro hindi kami nagkasalubong ni Hope. Ani naman ni Cindy. Napamura na lamang si Rage at yumuko na lamang si Marga. Si Cindy naman na nanginginig ay mas lalong kinabahan dahil sa galit na mukha ni Rage. May ibang tao ba doon? Tanong ni Rage. Umiling si Cindy. Wala na po sir eh. Umuwi na rin po dahil sa paparating na ulan. Sabi po kasi baka malakas po yung ulan. Ani ni Cindy. Muling napamura si Rage at saka malaki ang hakbang na tinungang malaking pinto ng mansyon. Bago ito walang habas na binuksan. Sir! Tawag ni Marga at Cindy kay Rage nang sinuong nito ang malakas na ulan at kulog sa labas. Samantala, si Hope naman ay tumuloy sa isang kubo na bagong gawa ng mga tauhan ni Rage. Sarado na kasi ang barn house pagkarating ni Hope. Nais man niyang bumalik sa mansyon kaso natatakot siyang suungin ang malakas na ulan. May kasama pa iyong kulog ay minsang pagkidlat. Nagpasalamat si Hope na nabuksan niya ang kubo at nang makapasok siya, kinapasalamat niya rin na may mga gamit doon sa loob. Hinubad ni Hope ang damit na nabasa ng ulan at iniwan lang ang kanyang bra. Pinakialaman niya rin ang kusina ang kubo at saka ng init ng tubig para maibsan ang panlalamig na nadarama. Sa kabila ng malakas na ulan ay hindi naman namatay ang ilaw sa loob ng kubo
Pero may gasera din doon. Lumapit si Hope sa iniinit na tubig upang mabawasan ang ginaw. Ngunit habang hinihintay ni Hope na kumulo ang iniinit, ay may biglang kumatok sa pintuan ng kubo at sa paglingon ni Hope, bumungad na sa kanya si Rage. Basang-basa at tumataas baba ang balikat. Namimilog ang mga mata ni Hope. Pero si Rage ay galit ang bumahid sa mukha ni Rage nang makita ang hitsura ni Hope. Nakabra lang ito at isang mahabang palda. Niyakap ni Hope ang sarili nang mapagtanto kung saan nakatingin si Rage. Walang imik si Rage na naghalungkat sa loob ng kubo hanggang sa may makita itong isang towel at kinapa kay Hope. Lumunok si Hope. "Anong ginagawa mo dito, Rage? Basang-basa ka." Saad naman ni Hope at pinasadahan ng tingin ang katawan ni Rage. "Ano ba sa tingin mo, Hope?" Hamon naman ni Rage kay Hope. Tumingala si Hope kay Rage. Hindi pa rin nabura sa mukha nito ang galit. "Hindi ko alam kung bakit nagpapaulan, Rage. At saka, kung nandirito ka para pagalitan ako dahil wala ako sa mansyon, wag mo na ngayon please." May inis nga sa pananalita ni Hope at naputol nang sinara ni Rage ang maliit na distansya nilang dalawa at hinagkan si Hope. Hindi inaasahan ni Hope ang paghalik ni Rage sa kanya kung kaya't hindi siya nakagalaw sa kanyang pwesto. Bumagsak ang kanyang kamay na nakakapit sa towel at nakakurap na lamang sa niyang mga mata habang nagdidikit ang labi nila ni Rage. Pinapak ni Rage ang labi ni Hope. Dinadama at parang inaalala ito. Kusang bumigay ang katawan ni Hope sa mga halik ni Rage. Sa kabila ng galit niya sa lalaki, hindi niya maipagkakaila ang kanyang tunay na nararamdaman dito. Kinasal na siya at naging byuda ngunit iisa lang ang taong minahal niya at mahal hanggang sa puntong iyon. At walang ibang lalaki sa buhay niya kung hindi si Rage lamang. Siguro kagaya ng lamig na unti-unting naglalaho sa katawan ni Hope. Ganoon din ang kanyang galit kay Rage na dahan-dahang nalukusaw sa init ng halik nito. "Rage." Tanging sambit na lamang ni Hope sa pangalan nito. Doon lamang natauhan ng lalaki. Saka naglagay ng distansya sa kanilang muka. "You are so stubborn." Ani pa ni Rage at pinagdikit na lang ang kanilang noo. "Rage." Tanging sambit na lamang muli ni Hope sa pangalan ng lalaki habang naghahabol sa sariling hininga. Matapos ng mahaba at marubdob na halik. "Gusto kong ikaw ang gumapang patungo sa akin, Hope. Gusto kong ikaw ang magmakaawa sa akin na kunin ako. Ikaw ang nais kong gumapang sa hirap. Pero bakit ganito? Bakit ako pa rin? Bakit ako pa rin nagmamakaawa sa'yo? Natanggapin ulit ako. Bakit ako pa rin itong hindi makatiis sa'yo? Ano bang ginawa mo sa akin?" Pagsusuma mo pa ni Rage. Wala sa sariling sinapo ni Hope ang mukha ni Rage. "Gusto kong ikaw ang magmakaawa." Saad muli niya. Sa pagkakataong yon marahas na hinalikan nito ang lalaki hanggang sa naghalikan sila sa isa't isa. At sa gitna ng malamig na panahon, kanilang pinainit ang kanilang katawan. Binuhat ni Rage si Hope at sa kanya ito dinala sa sofa ng kubo at doon pinagpatuloy ang kanilang halikan. Hanggang sa isa-isa nang nawala ang kanilang saplot sa katawan. At sa unang pagkakataon ay nakuha ni Rage ang virginity ni Hope. Gulat pa siya roon dahil akala niya ay nagkaasawa na ang lalaki. Pero masaya si Rage, pati na rin si Hope. Dahil si Rage pa rin pala ang unang lalaki na nakauna kay Hope. That means a lot for him dahil alam niyang siya lang ang naging lalaki nito. Kahit na kinasal ito at byuda. "I love you, Hope." Daing ni Rage at saka pinakawalan ang orgasmo sa loob ni Hope. Tanging yakap lamang ang naging sagot ni Hope sa sinabi ni Rage. Pareho silang pinagpawisan at naghahabol ng hininga ng matapos. Nasa ibabaw ni Rage si Hope at kapwa silang walang saplot. "I'm sorry, Hope." Bulong ni Rage kay Hope na siyang namahinga sa kanyang dibdib ng pisngi. "Rage." Ani lang ni Hope. Nararamdaman ni Hope ang malakas na sipa ng puso ni Rage sa kanyang pisngi. Humigpit ang pagkakayakap ni Rage kay Hope. "Aaminin ko, Hope, na bumalik ako dito sa Santa Fe para sa'yo. Bumalik ako para maghiganti sa'yo
dahil sa ginawa mo sa aking pag-iwan dati. Saksi ako sa araw ng iyong kasal. Nasa labas ako mismo ng simbahan at nagdarasal na sana hindi mo ituloy ang kasal kaso nabigo lang ako. Aaminin kong galit na galit ako sa iyo dahil doon sa huli nating pag-uusap. Kaso pumunta pa rin ako sa simbahan kung saan ka kinasal kasi nagbabaka sakali pa rin ako. Pag-amin ni Rage kay Hope. Bumangin si Hope mula sa pagkakahiga sa dibdib ni Rage. Pinunasan ni Hope ang luha sa pisngi ni Rage kahit na maging siya ay lumuluha rin. Patawad Rage. Patawad din sa mga naging desisyon ko noon. Para lang din sa'yo yun. Ginawa ko yun para sa'yo. Kumpisal ni Hope kay Rage. Nangunot ang noon ni Rage sa sinabi ni Hope. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rage. Pumunta kasi noon sa bahay namin si Attorney Salvi dahil pinapatawag daw ako ni Don Silverio. Pumunta naman ako kasi trabahador kami sa lupa nila at nakikitira lang. Kaso pagkarating ko roon para akong sinabugan nang sinabi ni Don Silverio na ibenta ako ni nanay sa kanya. Ibinenta nga ako sa kanya nang hindi ko alam. At kahit alam ko hindi ako papayag. Kaso nang umayaw ako pinagbantaan ako ni Don Silverio na ipapapatay ka niya at sisirain niya ang buhay mo. Kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang sundin ang gusto niya. Salaysay ni Hope kay Rage. Hindi naman kasi naging lihim ang kanilang relasyon ni Rage dati sa buong Santa Fe. What? That old man? How dare? Hindi pa nga natatapos ni Rage ang kanyang sasabihin dahil sa galit. Ngunit tinaplos na lamang ni Hope ang mukha ni Rage. Ngunit bago nawala, si Don Silverio sinabi niya ang rason sa akin kung bakit niya yun nagawa. At yun ay dahil ayaw niyang mapunta ang Hacienda Montecillo sa kami ng kanyang mga sakim na kamag-anak. Saad ni Hope. Pero hindi ko naman ito maayos na napalakad at nabenta pa sa'yo. Dugtong niya. Kinabig ni Rage at muling siniil ang labi nito. Don Silverio is such a selfish man. We wasted 2 years dahil sa kanya. Ani ni Rage. Pero nandito ka na naman ngayon eh. At hindi mo naman ako gagawing kabit, diba? Tanggap mo naman ang tulad kong byuda. Kinakabahan na saad ni Hope. Ngumiti si Rage at hinaplos ang mukha nito. I love you. Kung hindi kita mahal, Hope. Oo, galit ako sa'yo. Gusto kong maghiganti sa'yo, kaso mahal pa rin kita. Sa'yo pa rin ako babalik kahit ilang beses mo kong nasaktan. Sambit ni Rage kay Hope. Mahal pa rin kita, Rage. Mahal na mahal din kita. Naging maganda ang samahan nila Rage at Hope sa ikalawang pagkakataon ng kanilang relasyon. Sa pamamalakad ni Rage, muling binuhay ni Rage ang sigla ng Hacienda Montecillo. Dumami ang mga trabahador ng hacienda at may mga ilang corporation na rin na may planong makipagsosyo kay Rage. Nahilot ni Hope ang kanyang sentido nang muling maramdaman ang pagkahilo. Ilang araw na niya itong dinala at may kasama pa yung pagsusuka. Sa umaga, naramdaman ni Hope ang pag-ikot ng kanyang paningin kung kaya't naghanap siya ng malapit na makakapitan hanggang sa may yumakap sa kanyang bewang. Hope, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Rage kay Hope. Nahihilo lang ako. Ani naman ni Hope kay Rage. Sinipat ni Rage ang noo ni Hope pero wala naman itong lagnat. Halika sa kwarto mo. Tatawag ako ng doktor para tumingin sa'yo. Ani ni Rage at dinala si Hope sa kwarto nito. Hindi napilit ni Rage si Hope na lumipat ng kwarto kung kaya't kahit labag sa kanyang loob, sinang-ayunan niya si Hope sa desisyon nito. Pinigilan ni Hope si Rage sa plano nitong magtawag ng doktor kaso desidido na ito sa plano. Humiga lang si Hope sa kama at sa tabi nito ay si Rage. Nag-alala. Nandito na ang doktor, si Rage, Hope. Saad ni Cindy. Tumabi si Cindy at Rage habang ineksamin ng doktor si Hope. At ilang minuto na tapos din ito. Tumayo ng maayos ang doktor. Hindi ako eksperto sa field na to ngunit base sa mga sintomas na pinapakita ng katawan mo, Hope, ikaw ay nagdadalang tao. Congratulations, saad ng doktor. Ang pag-aalala ni Cindy sa kaibigan ay napalitan ng tuwa pero si Rage na siyang nakikinig hindi makagalaw sa kinatatayuan at ilang minuto pa, bumagsak ito sa sahig. Nawala ng malay. Months later, labis na kinatuwa ni Rage ang naging balita na nagdadalang tao si Hope. Nawalan lang siya ng malay dahil sa gulat.
At sa mga nakalipas na buwan ay todo ang pag-aalaga ni Rage kay Hope at maging sina Cindy at Marga ay protective din kay Hope, lalo na't quadruplets pa nga ang pinagbubuntis nito. Wala na nga silang mahihiling pa dahil biniyayaan sila ng hindi lang isang anak kundi 4 pa agad. At tila blessing na talaga ang pagbubuntis ni Hope dahil simula nang malaman nilang buntis ito, muling nakabangon ang Hacienda Montesillo sa pamamalakad ni Rage. Ilang truck ang lumalabas-pasok sa Santa Fe dahil sa hacienda. Truly, a true love is sweeter in the second time around. Yan ang pinatunayan ng pagmamahala ni Rage at Hope. Nahinamak man ang pagsubok at taon, nanatiling buhay at matibay ang kanilang pagmamahalan sa huli. At wala na nga silang mahihiling pa at sobrang nagpapasalamat sila sa may kapal. At lalo na't biniyayaan pa sila ng mga cute na mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Rage at Hope. Maraming salamat po sa lahat mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Elia Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Not Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa,
Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charily Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.